Hello everyone, welcome back to our study session. So, if you're preparing for the LET or any board exam, you're in the right place. Why? Because I can assure you that I have reliable resources. I got you covered and I invested to premium study materials and I'm sharing them with you. So, yeah, I don't have to explain that is self-explanatory. So yeah, I am sharing premium study materials to you guys. Kasi hindi lahat ng mga documents, especially mga educational documents, makukuha natin for free, di ba? Kasi nagbe-blur sa online. So yeah, another important part, I can assure to you guys that we have quiz or mastery for retention, so you can test yourself and see what sticks, and then also make God bless us with sharp minds and great recall to ace this board exam. And then napaka-importante din is to adjust the playback speed. Mabilis lang ako magsalita ngayon kasi intro lang to. So yeah, but when it comes to explanation or study session I might slow down, so I don't want to slow you too. So yeah, without further ado, let's get started. Continuation tayo sa Mindanaon tribe. So diba last natin pinag-usapan is yung Bisaya, Maragtas, yung tyranny sa Borneo, yung 10 na dato na tumakas galing Borneo at napunta sa Panay or Aninipay. So, yun, share ko lang. Share ko lang naman. Dito tayo sa Mindanao. Mindanao tribes na po tayo. Mindanao. Sa Sub-Saharan Mindanao. Ayan. Mindanao. Okay, so Mindanao epics. Hindi po ako nag-joke dito, okay? I'm just sorry if I do silly sounds. It just ako lang talaga mag-isa kasi hindi pa nagsa-start yung namin. Anyway, these are my sidelines, sidelines na maaaring makakatulong sa ibang tao to review intensively, hindi lang yung shallow. Kasi mahirap kasi yung shallow yung alam mo na ganito, hindi mo alam yung buong storya, hindi mo na-internalize, di ba? So much better talaga na alam mo yung story, hindi lang yung memorize mo, okay? So anyway, Mindanao tayo, di ba? Let's start with Bagobot Tuwaang. Ayan, mention ko na to last video nung Visayas yung pinag-uusapan natin. But before we talk about Mindanao and epics, let me set your mind muna kung ano ba yung oral narratives at kabilang dito yung epics. So first of all, I believe na discuss ko na to kung anong pagkaiba ng folktale, ballad, and epics. So folktale, ito yung mga halimbawa na nangon, kata-kata, tutol, and susumaton. Ito naman yung mga ballad. You can search for it if you want to know more, no? Ballad is bulong. So it's like past narrative and past song. Yung epic naman, ito yung mga halimbawa. Alam niyo na yan, uyagingin, darangan ng mga Maranao, so on and so forth. Okay, so ito yung kaibahan ng epics, guys. Kung ang folktale and ballad is for mostly for entertainment purposes, ang epics po is for hindi lang entertainment, but it's more deeper in a sense na like for protection, for tradition, for sharing the epic stories, yung mga supernatural chuchu. And also yung hero, hindi yan mawawala. Ayan, nagsistutter na naman ako. Okay, ito yung mga features of Philippine epics aside sa mga nabanggit ko. Ito, number 1 is sheer density. Bakit po? Hindi lang po siya short story, no? Kagaya ng mga folktales or mga kwentong bayan. Ito po ay sheer density o di kaya long or mahaba. So, ang minimum po ng epic ay tinatawag nating micro-epic, no? Minimum nito is 1,000 lines. Ilan po? 1,000 linya. At maximum ng micro-epic is 10,000. Ang yung macro-epics naman, yung pinaka-maximum is 50,000 above. Okay, kapag 50,000, ma'am, how about kung 49,000 o 49,000, ano siya? Saan yan mabibilang? Meso po yan, meso epic.
Why? This is intermediate length and it's between of micro and macro. Okay, so expansion also, this is the characteristic of an epic, expansion and multiformity, kasi iba't iba po ang mga version taga tribe or region, no? It depends on the geographic and also the people living in it. Okay, and then last, not the last, it's still one of the characteristic of an epic. It is the way it is performed. That is chanted or sung verse. Ano ba yung bulong? Iba po yung bulong at saka yung pagkanta. Okay, bulong na heptasyllabic lines, agyumang bulabingan, ganyan po yung mga chanted. Pero yung sung, heptasyllabic lines, agyumango, may mga tono, may mga melody and so on and so forth. So yan po. The chanted or sung verse, hindi po siya binabasa. Okay, it's mostly chanted or sung, kinakanta. Next, we have the supernatural events and heroic. Hindi po siya magiging epic kapag walang supernatural o di kaya hero. Okay? So, sa biag na lamang, ano siya? Supernatural or heroic? It is both. Okay? Hero po siya. And then, he also has supernatural. Okay? Ano ba yung ending ng biag nilang ang happy ending or sad ending, tragedy? Happy ending po kasi nabuhay po siya ulit, 'di ba? And last one, characteristic is the seriousness of purpose. So, embodiment of values po. Yan po yung pinupunto ng mga taong nagpe-perform ng epic. Now, when it comes to, speaking of the word perform, meron pong dalawang ways na pag-perform ng epics. No? Before ko mag-tackle sa Mindanao, kasi nakalimutan ko tong i-discuss before muna ng Luzon, no? But anyway, we have a solo performance and a group performance. So, mostly ang nagsosolo ng performance ng epic is the Manobo and Maguindanao. Manobo at saka Maguindanao. And then group performance naman, we have the example here, the Hudhud sa Ifugao. Ang nagpe-perform po dito is mga babae po. So, meron tayong presenter, yung nag-narrate, once upon a time, para papapapa. Meron ding mga manhudhud or chorister. Chorister is yung nagko-comment. Okay? Mga backup singer. Okay? Manbawe, manhudhud. So, hudhud, aliguyan. So, okay. Simulan na natin ang mga review ng mga Mindanaoan epic. So, first of all, the Tuwaang. This is the epic hero, si Tuwaang mismo. So, it's all about heroism, faith, honor. So, merong journey si Tuwaang, just like other epic hero, no? And meron din siyang pet, no? Si Gungutan, isang bird. And then, so, ayun, si Tuwaang, sinabihan siya ni Gungutan. Si Gungutan kasi is parang omen bird. So, sinabihan siya ni Gungutan na, Tuwaang, pumunta ka sa ganito, sa ganito na kasal. And then, pumunta si Tuwaang doon. And then, merong wedding preliminaries that includes the dowry, no? Dowry. Makinig po kayo. Wedding preliminaries, pumunta siya sa wedding, di ba? Nakaabot siya sa wedding preliminaries and then nandun yung dowry. Ngayon, ito yung chika, guys. Ito yung cheka. Nakita ni Tuwaang na nadismaya yung girl, yung bride, kasi si bride ay nagbigay ng malaking dowry. Tapos si groom, wala siyang dowry. Wala, maski isa. Ang dala lang niya is mga bisita. Isang angkan. Diba? Alam niyo yung sa wedding na wala na ngang gift, wala na ngang wedding gift. Ang dami pang dinalang bisita. Ang daming kakain sa budget ng bride, ng wedding. So, diba, ganun ang nangyari, guys. So, ang nangyari is parang nagbago ang ihip ng hangin. Naging si Tuwaang na yung naging what do you call this? Groom. Kasi parang nag-step up si Tuwaang. Sabi niya, hindi pwede to. So, yun, may nangyaring awayan, bangayan, between the groom and
and Tuwaang, and then the winner is Tuwaang, and the ending is sila ang nagkatuluyan ng bride. So that is the Tuwaang from the Bagobo tribe. Dito naman tayo sa Ulahingan sa Manobo. Magkaiba po ang Manobo at saka Bagobo. Ulahingan sa mga Manobo. So, Ulahingan, ngan, nalandangan. Ito yung fortress city. Ito yung pinaka-secluded or hindi naman secluded. Ito yung main city nila. And then, it's all about defense and warriors, and then Agyu's ominous dream. Si Agyu po ang ating, sino po yung epic hero natin sa Ulahingan? Si Agyu po. So, nagkabangungot siya. Ano bangungot? It's like bad dream, no? And then, meron daw aatake sa Fortress City na landangan. Kasi itong nalandangan, perfect city siya eh. Ito nandito na lahat. Pero nanaginip siya na may mangyayari sa nalandangan. So, ayun. We have another character which is Lena versus the magic iron rods, and then invasion, and then I think Lena is the wife. I'm not quite sure. Who is Lena in Hangin? Ano yun? Ulahingan nga, sorry. Ulahingan. Epic. So, make sure lang natin, no? Agyus brother para. Sorry. Hindi to dapat Lena eh. Also left, yun. Lono. Palitan natin to ng Lono. Naiinis ako sa Lena eh. So, si Lono is kapatid ni Agyu, no? So, siya yung nakipaglaban. Una yung nanaginip is yung kapatid niya. Then, sunod, ang nag-defense is si Lono. So, meron nangyaring sa Utwar dance and battle. And then, Lono's challenge. Wait lang, Lono. Palitan natin yung name kasi malilito tayo. Yan. So, may nakalaban si Lono, kapatid ni Agyu na hari, pero nanalo pa rin si Lono, no? And then nabuo si Tigyekowa at saka si Kumogpa. Parang may napakasalan siya. So yun, that's for the Manobo, Ulahingan. Dito naman tayo sa Diawot sa mga Mansaka tribe. So heptasyllabic po to na epic, which means parang poetic siya, no? 7 syllabic verses, which is 7 po ang pantig pagbabasahin nyo per line. Okay? So, prosaic form po siya, kagaya ng hulubaton. Okay. Ayan, Diawot. Ang Diawot po is mostly may 15 episodes po yan. 15 episodes that could stand on its own. Okay? What else? Sa Diawot, meron tayong magic necklace, sword, fighting shadow, and handkerchief. So, do X machina. Yung gods is sina Makaulang, Mangaway, at saka si Magbuburangin. But then, we will not dig on that deeper because hindi naman yun lumalabas. But at least, maybe lalabas. Diawot from, Mansaka. Yung nila, wait lang. Yung epic hero nila is si Mangob. Ayan, Mangob epic hero. So, actually, ito. Alam kong story nito eh. Magkaibigan kami ni Mangob. Sinabi niya sa akin to, nag-heart-to-heart talk kami. Okay, ganito kasi yan. Si Mangob, di ba, pinanganak siya, pero hindi siya inako. Hindi siya, inabandon na po siya. So, iniwan siya sa isang mountain and doon niraise siya ng giant. Kung si Tarzan niraise ng mga unggoy, si Mangob naman sa Diawot is niraise siya ng mga higante. And then nung nalaman niya ang tunay niyang pamilya, bumalik siya sa tunay niyang pamilya niya, kinalaban siya ng kanyang kapatid na si Macaranos. And then may omen nangyari. Actually nanalo si Mangob. And then nanalo ba siya or tie? Basta nag-away sila, and then nangyari din yung rescue with her sister. Nirescue niya yung mga kapatid niya kasi parang kinidnap, and then yun, nirescue niya ni Mangob, and then they were marriage and tribal peace na nagpakasal si Mangob. I don't know who, pero nagpakasal siya. And then Golden Top,
Ayun, ito yung mga supernatural battles na nangyari kay Mangob. Una, kinalaban niya yung typhoon, yung bagyo, and then a crocodile, and then giant. Okay? Then, Mansaka Babarawon. Ito yung mga myth nila. Creation myth, flood myth, at saka si goddess na tinatawag na evil. Okay? Swan Maiden, tinampakan na. Ito yung mga etc. ng mga mansaka, no? I will not dig deeper to that. Yun lang yung importante. Si Mangob sa Diawot, epic. Sino yung epic hero ng Diawot? Sa mga mansaka? Yes, si Mangob. Let's proceed now with Subanen. Bibilisan ko talaga to guys kasi meron pa tayong quiz. Okay? So, Subanen epic. Ayun, Guman is the epic, okay? Guman is the epic. Again guys epic folk narrative. Epic folk narrative. Anong pangalan ng ating epic ngayon galing sa mga Subanen? Guman. Everybody say, Guman. Wow, Guman. Ayan. Ma'am, kailan po yung pinipresent or in-execute yung Guman na epic? Kapag po may buklog, ano po yung buklog? Festival po. Festival, wait lang lagyan ko lang para hindi kayo malito. Festival nila. At saka wake. Ano yung wake pag namatay? Okay? So, gaano katagal nila kinakanta ang Guman epic, ma'am? Week-long po. Week-long durations. And then repetitive po. Okay? Ngayon, sa Guman epic, ang ating main character dito ay si Sundayo. Sino po? Si Sundayo. Isa po siyang lalaki. Okay? So, magical birth din, may magical powers, at merong omen na ibon, pero yung sinabi ng ibon is in-ignore niya. And then, naglakbay siya patungo sa araw. And then, marami siyang nakalaban. Unang-una yan ang isang dato. And then, last na yung sa Buklog Festival. So, ayun. Actually, si Sundayo is napaka-matulunging tao. Bakit po? Wait lang. Bakit matulunging tao si Sundayo? Wait lang. Okay, Dream Vision. May Dream Vision dyan. Ito. Sino nga yung dato na nakaaway niya? Bakit hindi nilagay dito? Dato. Kasi makikita natin yan sa quiz mamaya. If you want to know more, again yung detail talaga nandun po sa note making ko. May mga videos pa ako dyan. Just look around for the epic, Mindanao epic or Mindanao tribe let review. Okay? Intensive po yan. From the word intense po talaga yan. Okay, moving on. Si Deity Asog. Ma'am, sino ba yung si Deity Asog? Isa siyang deity, of course. May kapangyarihan siya. He is considered as God. And then, ito kasi si Sundayo, may nakalaban siyang tao. May nakalaban siyang dato. Okay, may nakalaban siyang dato sa Balakalatak or something like that, yung pangalan ng lugar. Dato siya doon. Bali, chieftain. And then, nag-away sila for 2 years ata yun. 2 years sila nag-away pero walang nananalo kasi pareha silang malakas. And then napuno na siguro to si Deity Asog kasi isa siyang God. Alam niya yung mga nangyayari, alam niya yung mga chismes bawat bahay at bawat pamilya, kaya nag-intervene na siya na hep, tama na nga yan, tumigil nga kayo magkapatid. Di ba nagta-travel si Sundayo? And then one time na-meet niya itong dato, kalaban sila for some reason, probably babae. And then yun, sinabihan niya magkapatid kayo. Oo, magkapatid po kayo. So yun nga, merong naging family reunion. Paano po naging family reunion? When I say family reunion, ito si Sundayo, may power kasi siya. So ito si Dato, sinabihan niya si Dato na, Tol, uwi ka na sa atin, gusto para makita mo na si mama, si ina at si ama. Sabi naman ni Dato, Tol, gusto ko man tol, pero ayaw talaga, hindi pwede, may dato kasi ako dito, may responsibilidad akong kailangan gagampanin. Ayun. Sabi niya, ay, paano to? So nag-isip si Sundayo, paano kaya makakauwi ang kapatid ko? And then later on, naisip niya, sige, wait lang, pinatulog niya si Dato.
nakalimutan ko kasi yung pangalan eh. Pinatulog niya yung kapatid niya na dato, and then pinutol niya ang heel na kung saan pinamumunuan ni dato. Pinutol niya ito yung sa baba at ginamitan niya ng superpowers. Pinalipad niya papunta o pinateleport niya papunta sa bayan nila Sundayo. So yun, nakita yung mag-ama at mag-ina. Then nag-family reunion sila. And when it comes to marriage and war, marami silang quest. Hindi nakalagay dito. Ayan. When I say marriage quest, guys, meron siyang dalawang dato na tinulungan. And itong dalawang dato na to is pinsan ni Sundayo. And then, ayun, tinulungan niya. Sabi kasi ng papa ni Sundayo, makinig nga kayo. Sabi kasi ni Sundayo is, sabi kasi ng papa ni Sundayo na, nak, tulungan mo itong mga dalawang pinsan mo na mamanhikan. Sabi naman Sundayo, sige pa, tulungan ko. So, sinama niya. And then, nung pumunta na sila sa bahay ng pamamanhikan, wait lang. Ayan na. Benden, something like that. Ito. Search ko nga. Sundayo. Nani? Sundayo. Ayan, wait lang ha. Sundayo. Sundayo. Search ko na lang para ayun. So, ayun. Ayan. Lakihan ko muna ha. So, ang pangalan ng mama ni Sundayo is Salaong. Okay? Salaong po. Ang sinabi ko na omen bird, pangalan niya ay limon. Isa siyang pigeon. And then ito yung mga kagamitan ni Sundayo, isang mansala or magical scarf. Yun yung ginamit niya nung naglakbay siya patungong araw. And then along the way may na-meet siya na ito, dalawang dato, si Daog Bulawan at saka si Lumulak. Actually, mga pinsan niya yan. Sinabihan siya ng kanyang ama na, nak, tulungan mo itong mga pinsan mo na mamanhikan. Ayan. So, ayun. Sige ma. Sige pa. So, ayun. Minamanhikan nila si Bulak Sunday at saka si Benibong. Yan po. Ayan. Balatakan. Ayun. Taga dito yung kapatid niya na dato. Fights another dato na taga Balatakan. For 2 years sila nag-away, guys, ng kanyang kapatid pala. Kung hindi nagsabi si Naday Tiasog na magtigil kayo, magkapatid kayo, o ganun. Magkakamatayan to yung dalawang magkapatid for life. Ayan. So yun again sina Limulak at saka si tinulungan ni Sundayo. And then itong parents ni Benibong, sabi nila, makukuha nyo ang kamay ng aking anak kapag ma-equal or mahihigitan nyo ang aming dowry. Ay aming yaman. Yan yung dowry. So, dahil may magical power si Sundayo, ewan ko anong ginawa niya, baka nag-snap siguro siya at lumabas yung pilak, limpak-limpak na ginto. Basta nahigitan niya gamit ang powers niya at yun nagkatuluyan. So, another battle with the dato na taga Balatakan, yun pala ay kapatid niya. And then yun, after ng dowry challenge is umuwi sila gamit ng Golden Bridge. So, ayan. So, nagkasakit po si Sundayo after that, no? Nung galing sila ng mamanhikan, nagkasakit siya, tapos namatay. Namatay po si Sundayo and yung kaluluwa niya is nakuha ng mga taga-Amazon. At yun, kinuha siya ni Benibong at saka ni Bulak Sunday. Sinong pumunta para kunin ang kaluluwa ni Sundayo? Sina Bulak Sunday at saka Benibong. At na-revive ito gamit ang lagay ko. Bakit hindi nalagay? Sweat of sun. Gamit ang isang cup. Golden cup. Okay? So, ayan. After nang na-revive si Sundayo, namatay naman si Bulak Sunday. Bakit? Alam nyo kung anong ang dahilan kung bakit namatay si Bulak Sunday? Alam nyo kung bakit namatay si Bulak Sunday? Yung grabe magdowry ang mga parents sa kung sino.
Alam mo kung sino, no? Grabe makadawring. So, namatay si Bulak Sunday dahil sa fatal accident po. Ang ganito kasi yan. Nababasa niyo yan? Can you read it? Betel nut. Yung mama ba? Mama. Yung chinichu ng mga taga-Subanen or mga Maranao na pag niluwa nila pula, napapansin niyo yung mga Muslim. Mahilig sila sa ganyan eh. And, anyway, I won't not dig deeper to that. I won't say any bad comments to that kasi kultura nila yan. Anyway, habang nag-ano sila ng betel nut, nasaksak niya yung sarili niya. Nasaksak niya si Bulak Sunday yung sarili niya. So, namatay siya. Tapos, anong ginawa? Si Sunday naman ang tumulong. Meron naganap na rescue mission. At kalaunan ay nabuhay naman si Bulak Sunday. So, parang lang ba? Parang tulungan lang. So, ayun. Last festival, Buklog. And then, sila lahat ng pamilya-pamilya ay nag-celebrate ng Buklog Festival, and then all of them ascend to heaven. Pumunta pa sila ng heaven. I don't know bakit, basta pumunta sila ng heaven. They lift up and then pumunta ng heaven. So, paulit-ulit, no? So, I think that's the last part. I think I did discuss everything, no? So, it has been 26 minutes, almost 27 minutes, and that's it for the Mindanao Tribe Epics. So, just a quick review before ako mag-sagad-sagad, no? Before ako mag-proceed sa Spanish. Kasi hindi pwede na mag-proceed ako na hindi ko nire-refresh yung utak ko. Hindi pwede yung ganun. And the same as you guys, if you are following with the sequence of my videos. Anyway, I have to stop this now. Thank you guys for studying with me, and later on I will have the English review. Mamaya na ako mag-answer sa gabi kasi pwede naman yan gabi na mag-answer. So, yeah. Next video natin is all about the review for the study and thinking skills, and most likely English review. So thank you everyone, and see you soon on the next video. Bye.